Hello po. Um, Gusto ko lang sana i-share 'tong napakahalagang bagay na pakiramdam ko makakatulong po ito sa lahat. Hello po sa mga buntis po diyan, sa mga, um, sa mga taong gustong magbalik loob, gustong malinis sa kasalanan. Huwag niyo sana masamain. Gusto ko lang sana 'to i-share. Ako ay isang Romano Katoliko since birth. Pero na-try ko rin, nag-attempt din ako mag-INC, pero hindi ko natuloy. Basta, may rason ako. Yun. Siguro naman bilang isang Katoliko, naririnig rin ko na to, yung Lord of Pardon. 48 pages ito. Bale, itong Lord of Pardon is, sinasabi nila na dapat araw-araw mo siyang mabasahin or dadasalin, binabasa lang siya. Kasi syempre hindi mo kaya makabasado yun. Babasahin mo siya ng taos sa puso. Tapos may sasabihin doon na magdadasal ka ng Our Father, na Hail Mary, Glory be. Susundin mo lang yun. Tapos may times rin doon na nakalagay doon is tandaan mo kung ilan, gaano karaming sugat ni Jesus Christ nung kinrucify siya. Ang ako alam ko, 5,455 wounds. Tatandaan mo lang yun, 5,455 wounds. Tapos kung sino man nakakatanda nun, ay may kapangyarihan na makapagsagip ng 15 souls from purgatory. Then, kailangan mo lang in one consecutive years, kailangan ikaw ay, after mo madasal ito is, magdadasal ka na 15 times ng Our Fathers and Hail Marys in one consecutive year. Dapat hindi ka mag-skip. Ganun siya. So, sad to say sa akin, nag-back to zero ako, parang just like December, parang 2025, kasi talagang hindi ko pa talaga makumpleto. Hindi ko alam eh, kasi I'm a mommy, asawa rin ako. Then, ayun, kakapanganak ko pa lang, maka 5 months old pa itong baby ko, kaya siguro hindi ko nakumpleto, pero ngayon, pinupush ko na makumpleto, talagang inuuna ko na siya. Pero ako ginagawa ko, nilalagay ko lang 'to sa bag ko kasi meron akong video na gusto ko kasi yung old version niya, pinaka-original version niya. Yan, na-upload ko yan dito sa channel kong 'to, kung gusto niyo. Ako si Lalyn, dati kong trabaho is manager ako, shift manager and assistant general manager. Dami ko na naging trabaho. Naging ano rin ako sa office, sa logistics, nag-daycare assistant din ako, nasa Pure Foods din ako, nag-listen din ako, uh, um, nandun rin ako, nag-HRD rin ako, yung sa mga gawa-gawa ng bahay, gano'n. Tapos metal staff, gano'n. Naging crew din ako. Marami. Then, tuwing nagbubuntis ako, isa lang naman, dalawang beses na ako nagbuntis sa isang lalaki. Yun, kasal naman kami. Lagi akong nagdadasal nito, pero since nag-high risk pregnancy ako, dito sa pangalawa ko, parehas silang babae. Kasi mataas ang inunan ng kailangan, pero mababa ang inunan ko last year. Dapat November 4 ang due date ko, pero pinanganak ko siya October 19, 2024. Then, papatotoo ko lang, ang nangyari kasi, once consecutive years, talagang dinadasal ko to. Talagang umiiyak ako dito. Sabi ko lahat sa mga loob ko. Kasi 2024 talaga, ang dami kong kamalasang nangyari. Hindi ko nasabihin, pero alam mo yung Lord God yun. Alam mo yung Jesus Christ yun. Alam mo yung mga santo, yung mga liwinan. Pagsalam ko, nung panagdadasal ako nito, talaga sinatsaga ko talaga, dinadasal ko talaga na sana paglabas ng anak ko, sana yung mga organs niya ay walang abnormality, sana okay na okay siya. Yung mga kamay niya, mga tenga niya, sana walang abnormalities, yung physical features niya, sana kompleto. And then pinagdarasal ko rin lagi na sana okay ang mental health niya. Na sana hindi siya magiging retarded, hindi siya magiging autistic, hindi siya magiging abnormal. Alam mo yun? Ayoko magkaroon ng ganong anak. Pero kung ayun man bigay, syempre, tatanggapin natin. Pinagdarasal ko rin yung mga ganong bata.
Siyempre hindi biro ang magbuntis, then bumaba ang parsenta ko, yun ang kung pinagbuntis ko 'to. Literal, 5 months pa lang ako, binigyan ako ng 2 months ng OB ko na magpahinga. Talagang off, pinag-stop niya ako sa work ko. Sa 2 months na yun, maniwala ka sa hindi, lahat ginawa ko, pero hindi talaga siya tumaas. May kasama ng dasal yun. Kaso nga lang, hindi talaga siya tumaas hanggang sa binigyan niya lang ako ng 1 month kasi last chance. Pag hindi ito tumaas, magiging ending is siyas ako. Ako kasi talaga, hindi ko pinupush na masiyas ako una-una. Manager ako sa restaurant. Required yun na magbubuhat-buhat ka. May mga restaurant na hindi na tumatanggap ng manager pag nalaman nila na cesarean. Cesarean ka. Tapos, second, that time, habang wala akong trabaho, tapos nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan ng asawa ko, pinag-resign ko siya, tapos ngayon wala kami trabaho, both. Talaga, tira-tirang savings ko ang ginagawa namin. Hanggang ngayon, tapos may mat pen ako dito. Nagbaband ako ng 60,000 plus. Hanggang ngayon, nakakasurvive naman. Dalawa yung anak ko, isa mag 12 years old, tapos ito, mag 5 months old. Ano ko lang sa inyo yung naramdaman ko. Pinaramdam sa akin ni Lord Jesus Christ nung natupad yung mga kailangan ko dito sa pagbubuntis kong ito. Alam niyo po ba na 2:30 AM, lumabas na yung panabigan ko. Nandun kagad ako sa lying in nun. After na hima lang nun, na pwede ko na siyang hindi ACS, normal delivery. Ano nangyari nun? Sinabi ko kagad yun sa OB ko. Mabait yung OB ko to, pero hindi ko alam kung ba't nangyari yun. Siguro ganito talagang pagsubok, pag once na malakas sa pananampalataya mo talagang susubukin ka rin dahil tulad ni Lord Jesus Christ, nakayanan niyang galing na kayang sarili ko. So, dapat tayo rin, tinuturuan niya tayong, dinidisiplina niya tayo, na dapat tayo rin marunong magtiis, marunong makatanggap ng ganong klaseng pain. Pero syempre, napakahirap magbuntis, napakahirap manganak. Alam niyo yan. Isipin niyo, fully dilated ka na, meaning, na-reach mo na yung standard centimeter para may labas siya. Yung ulo niya nandoon na, OB na lang kailangan. 6 AM, tumawag yung midwife sa OB ko. Fully dilated ako. Tapos sabi niya, on the way na. Wag ako paanakin. On the way na siya. Pero alam niyo ba yung on the way na yun? 3 hours yun. Sa 3 hours niya, general anesthesia ako. Talagang hindi ako umiiyak, hindi ako sumisigaw kasi syempre, sobrang sakit na wala na akong lakas sa loob para sumigaw, wala na akong lakas. Umiiyak na ako, umiiyak ako kahit paano, walang luha. Sabi ko, patapang na sinasabi ko, hindi ko na kaya. Kato yung boses ko, hindi ko na kaya. Tapos nasabi sa akin ng midwife na, kaya mo yan. Hanggang sa sinalpakan ako, general anesthesia, nakatulog na ako. Nagising ako, nakita ko yung orasan, 6 AM bago ako matulog. Fully dilated na ako. Tapos 9 AM, lumata yung ubi ko, nakita ko yung orasan. Ang bilis. Nagharap pa yung ubi ko, sinarmonan pa ako. Bakit doon din ako pina-CS? Ang bilis na baka magical lang kamay ng ubi ko. Pinagdasal ko rin yun. Gilabas ko lahat. Ay, panganak ko to. Nga lang mahaba yung ulo. Tapos ang bilis lang lumabas. Hindi ako nagkaroon ng komplikasyon. At nilagro talaga na in 3 hours. Napigilan ko yung may panganak siya. Kung hindi sana, dinugo na ako. Sana napahamak na siya. Pero alam niyo yun, bago ako nawala ng malay. Nagdadasal ako na ng Our Father, na Hail Mary. Nagdadasal ako sa Lord of Pardon. Tapos yung Lord of Pardon ito, nakasabit ito sa leg ko. Nananalig talaga ako. Nawala na akong lakas. Sinabi ko, Lord Jesus Christ, Lord, huwag niyo pabayaan yung baby ko. Kaya kung bahala kung anong mangyari sa akin. Ano nawawag sa baby ko. Kaya na po sana ang bahala. Tapos, wala na akong malay. Tapos nagising na lang ako kasi may ingay na dyan pala yung doktor. Tapos ayun na.
Gusto ko lang sabihin sa inyo mga mami na effective po ito kahit ano ang religion ninyo. Sinabit ko daw sa akin pero hindi ko pinakita sa mga midwife ko gawa na alam ko na alis nila ito sa akin. Mala. Totoo, nandiyan si Lord Jesus Christ. Totoo nga Lord para papatawarin niya tayo. Gagabayan niya tayo. Ng mga nagkaroon safety delivery kahit magkaroon ng something na disgrasya sa panganak natin. Sigurado po ako dito. At naway, dasalin niyo rin ito. Sa mga gustong magkaanak, sa mga gustong patawarin Lord Jesus Christ, sa mga high risk pregnancy, sa mga gusto lang talaga na maging buhay ang kanyang anak. Pinalangin ko na hindi ako ma-stillbirth kasi matrap ako na stillbirth. Pwede ko siyang pinanganak. Gayahin niyo po ako. In Jesus' name, Amen.